Ang Rizal Park o Luneta, bukod sa isa sa mga paboritong pasyalan, madalas ding tambayan ng mga palaboy. Kaya naman ang Department of Social Welfare and Development nakaisip ng paraan para mabigyan ng kabuhayan ang ilan sa kanila. Live mula sa Maynila, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, hindi lamang nagbabagong bis kundi literal na naglilinis ng imahe ang Luneta Park. Yan ay katulong yung mga dating vendors at saka yung ilang mga nanlilimos dito na binigyan ng trabaho ng DSWD at National Parks Development Committee. Kung may Eiffel Tower ang Paris, may Rizal Monument naman ang Maynila. Kapag nababanggit nga ang Maynila, ang monumento na marahil ni Rizal sa Luneta Park, ang maaalala. Ang magbabarkada ng ito galing pang Calamba, syempre, dumaan muna kay Rizal. Ano po siya, symbolical landmark ng Pilipinas po. Kaya po parang, dahil na po dito sa Maynila, parang it's symbolical po na pag pumunta ka ng Maynila, magpapapicture ka talaga kay Rizal. Since nandito na rin kami sa Manila, syempre, isang hotspot na madadalaw namin dito is yung Rizal Park. Ang grupo namang ito galing pang Samar. Party po yan ng educational trip ng University of Eastern Philippines Samar. Bakit dito? So for 5 days. Bakit dito? Siyempre, para makita nila yung monument ni Dr. Jose Rizal. Ang monumento ni Rizal marahil ang isa sa most photographed landmark. At syempre, dapat pogi rin ang Luneta Park kung saan siya nakatindig. Kaya naman ang National Parks Development Committee nag-hire ng mga taong magwawalis at magpapanatili ng kalinisan sa Luneta. At ang kinuha bilang mga trabahador, yung mga dating vendor sa Luneta at ilan sa kanila, mga dating namamalimos sa parke. Si Juan Beiting dati pa isa-100 lamang kada araw ang kita sa pagbebenta ng mga panapin at mga laruan sa bata. Ngayon bilang park sweeper, kikita siya ng 303 pesos kada araw o dahil 6 na araw kada linggo siya magtatrabaho, aabot sa lampas 7,000 kada buwan ang sahod niya. Mas gusto ko po ito. Dahil? Secure po. Oo. Paano? Bali, dito ka lang po sa Luneta din. Hindi ka na po gumagala kung saan-saan at saka magiging regular po yung pasok at magiging maayos yung buhay mo. Si Diana Kesisem, dating vendor rin sa park, ngayon park sweeper na rin. Saya. Yung trabaho namin. Sabi ni Kenneth Montegrande ng NPDC, in-screen daw muna ng DSWD ang mga hinar nilang park sweeper. DSWD din na nagpapasweldo sa mga sweepers. Instead na bigyan natin ito ng mga limos or panandali ang tulong lang, mas maganda yung long-term project. Kapag ikaw may matino at maayos na trabaho, tumataas yung self-esteem natin, tumataas yung moral mo bilang isang mamamayan. Sabi ni Juan, mahal daw nila ang kanilang bagong trabaho, pero may konting sablay lang. Gusto lang talaga po namin yung maging maayos po yung sahod. Kung sinabi po na every 15 days, ganun po para hindi po kami umaasta yung ganun po. Ano ba sabi niya every 15 days? Opo, every 15 days daw po. Na-delay dito is because yun doon sa proseso ng mga paperworks. Ngayong Biyernes daw ay baka maibaba na ang na-delay na sweldo ng mga sweeper. Hindi biro ang trabaho ng mga park sweeper dahil sa ordinaryong araw tulad nito, 15,000 katao ang bumibisita sa Luneta Park kung weekday, mas marami kung weekend at kung may okasyon. Jessica, balak din gawin na no smoking zone itong buong Luneta Park. Hinihintay na lamang yung memorandum of agreement sa pagitan ng NDPC at saka yung MMDA. Pag nagkataon, meron ng mga ahendeng MMDA dito na magsasaway at maniniket doon sa ating mga kababayan na makikita magyoyosi sa park, Jessica. Okay, wala na akong tanong, Joseph. Gusto ko lang sabihin na mukhang magandang proyekto yan. Okay. Maraming salamat, Joseph Morong.